Hello friends, welcome to my YouTube channel, Attorney E Immigration Lawyer. Kamusta po kayo? Today's topic po, importante tungkol sa ating mga anak, tungkol po sa mga pinipetisyong anak, tungkol po sa mga kabataan. I want to talk about Child Status Protection Act, yung F2B category. I also want to talk about I-360. Ito po yung mga kung paano na kung namatay yung petitioner. And I also want to talk about yung special immigrant juvenile status. So gusto kong i-dedicate itong topic natin today para sa mga kabataan kasi po maraming nag-email sa akin at nagme-message na maraming tanong tungkol sa mga kabataan. Okay, first, I want to introduce myself, Attorney Elaine Antonio Bordeaux. I'm a U.S. immigration lawyer. I'm based in the U.S. I've been practicing U.S. immigration law since 2008. So 15 years of practice na po tayo, and I want to share with you my experience and my knowledge as an immigration lawyer. Kung meron kayong mga comments, mag-comment po kayo and magtanong kayo ng general question. Pero kung gusto po ninyo ng private consultation with me, mag-email kayo eb@eboardlaw.com. Nandiyan po ang ating information. Makikita nyo po sa slide, eb@eboardlaw.com. Alright, so first topic natin. Ano ba ang kagandahan kung ang petitioner ay US citizen? Ang number one, kung magpipetisyon ng anak, ang US citizen, protected agad ang bata sa Child Status Protection Act, which means, importante to kasi di ba alam nyo, may delay ang processing ng immigration. Hindi naman yan tipong pag-file mo, next month, andyan na. So, kung ang petitioner ay US citizen, ang bata po kahit mag-21 ay protected siya ng Child Status Protection Act provided na final ang petition before mag-21 years old ang bata. Okay, so minor pa din dapat, below 21 mo i-file. Pero kahit mag-21 and over, hindi po nag-age out ang bata. Protected po siya under the Child Status Protection Act. Yun po ang kagandahan kung ang petitioner ay US citizen. But as I said, dapat i-file ang petition bago mag-21 years old ang bata. Okay? Paano pag inabutan na ng 21 ang bata? Then hindi na po siya considered na immediate relative. Papasok na po siya dun sa category kung saan maghihintay. Kaya nga po lagi kong sinasabi, huwag niyo pong antayin. Kung may anak kayo, alamin niyo na agad ang information. Kumonsulta na po kayo sa abogado and wag po kayong maghintay ng last minute, ano? Kasi kawawa ang bata kapag naiwan sa Pilipinas. Okay? Get the right information. Marami po mga immigration lawyers dyan sa inyong lugar at mag-google kayo, magkonsulta kayo, or you can also call our office. Okay? Alright, paano naman po kung ang petitioner ay green card holder pa lamang at ang bata ay below 21? Okay, so petitioner is green card holder, bata is below 21. Ang category po nun is F2B. Yan. Hindi siya immediate relative, pero meron din pong konting waiting time. Yun. Papasok na po siya dun sa preference category, maghihintay na po kung may available na visa. Okay? So, meron ding risk na ma-overage yung bata kasi po merong ina-apply na computation. Ayan. Meron po tinatawag na CSPA age. So, kung ang CSPA age po ng bata kapag kinumpute yun ay below 21, then pasok pa rin siya as minor. Pero kung hindi na po, ay may age out na. So, mas komplikado kapag ang petitioner ay green card holder. Okay? So, mas maganda sana na ang petitioner ay US citizen. Pero paano doon sa mga cases na hindi pa pwedeng US citizen, hindi pa US citizen ang parent? Kung green card holder ka, edi mag-apply ka ng, i-apply mo na rin yung anak mo. Kahit green card holder ka, papasok pa rin po siya sa F2B category and then may konting waiting time po kung minor. Okay? Alright. So yun po ang kagandahan and difference ng pagpepetisyon kapag US citizen and green card holder. Now, how do you determine kung ano ang best situation for you? Kumonsulta po kayo sa immigration lawyer para po ma-assess ang situation. Tsaka po yung mga
situation na masyado ng tight. It's too tight na napaka-close na yung um, deadline. Yan. So wala nang room para magkamali. So yan po, kumonsulta kayo sa immigration lawyer, wag po kayong magdepende sa legal opinion ng inyong kaibigan na hindi abogado. Kasi pag nagkamali po siya ng bigay ng opinion sa inyo, hindi naman po ang nagsasuffer ay siya, kung hindi yung magsasuffer po ay iyong anak. Okay? Alright. So ang susunod po nating topic ay paano po kung namatay ang petitioner habang ang bata ay naghihintay sa Philippines or here. Okay. Meron pong tinatawag na widow's petition or yung I-360. Parang ganun din po yun. So kung ang bata ay pinipetisyon at namatay ang petitioner at ang bata po ay nandito, po pwede pong mag-convert ng petition. Okay? And usually po, ang nangyayari, may petitioner, pinipetisyon yung asawa, and yung asawa, may mga anak na po sila. Kapag namatay po ang petitioner, meron po tinatawag na I-360. Pwede pong i-convert ang petition. In fact, I just did one here in Colorado na we were able to successfully convert yung petition niya from I-130 to 360. And then yung mga anak po ay naging derivative. Okay? So ang kagandahan po dun sa nangyari is yung mga bata kasi is below 21 po sila, so they were able to come. Nagkaroon po sila ng protection ng CSPA. Actually, it's a lot faster process. So yun po ang po pwedeng gawin. So kumonsulta po kayo. Ito yung mga mahihirap na situation kasi ang general rule, di ba, kapag namatay ang petitioner, namamatay din ang petition. Pero kung asawa ka, pwede pong i-convert ng 360 and then yung mga bata ay pwede mong isama under that conversion. Okay? And then finally, okay, yung Special Immigrant Juvenile Status. Special Immigrant Juvenile Status, para po doon sa mga kabataan na nandito sa US na nawala ng status, maaring pumasok sila with lawful status and then nag-expire. Yung example po dito, yung say for instance, yung nanay ay naging fiancé visa holder, tapos pagdating dito, hindi naman nag-work out yung marriage, meron siyang kasama niyang anak, and then hindi nakapagpakasal, so na out of status, pati yung bata na out of status, isang example. Pangalawang example po yung mga batang nagko-cross na po ngayon sa border because of security reasons sa kanilang mga bansa, ay maaari rin pong maging magandang candidate for special immigrant juvenile status. Yung mga batang na-abuse or na-neglect, kung hindi na po sila po pwedeng ibalik sa Philippines or sa kanilang bansa because it's not for their best interest, ay pwede pong mag-apply ng special immigrant juvenile status. So ano ang proseso nito? Ang proseso po nito is pupunta muna sa state court. Ayan. So, 'di ba, iba't ibang state tayo dito sa US. So you have to talk to a state lawyer, family lawyer na magfa-file po ng application para magkaroon po ng custody either yung state or kung sino po ang magkakaroon ng custody sa bata dito sa US. So first is get the state order. Pagkatapos po nun ay pupunta po sa immigration lawyer and yun naman ang magpa-file. Or it can be the same lawyer, no? Yun naman ang magpa-file ng petition for special immigrant juvenile status. So dalawang proseso. Dapat ma-declare po muna ang bata na nasa custody ng state or nasa custody po ng isang responsableng person in the United States. And then after po na noon ay saka po mapa-file ang petition for special immigrant juvenile status. Ang kagandahan po nito, magkakaroon po ng status ng bata and eventually po pwedeng mag-file ng green card and eventually maging US citizen. The only thing, yung mga batang na-declare po na or naging subject or nag-grant ng special immigrant juvenile status, hindi nila pwedeng ipetisyon ang kanilang magulang. So hindi po ito paraan para sa magulang para magkaroon ng status, okay?
Ang purpose ng Special Immigrant Juvenile Status ay mabigyan ng proteksyon ng mga kabataan and matulungan sila na maging legal, mamuhay ng maayos, lalo na po doon sa mga cases kung hindi na po sila maibalik doon sa kanilang mga bansa. Okay? Yan po ang, so we talk about 4 things today, Child Status Protection Act. We also talk about F2B category, pati po yung 360 kung namatay ang petitioner and yung Special Immigrant Juvenile Status. Kung kayo po ay may mga katanungan, mag-email kayo eb@eboardlaw.com. Kung nagustuhan nyo po ang ating episode, mag-like kayo, subscribe, and share this to your friends. Ako po si Attorney Elaine Antonio Bordo. Until next time po, maraming salamat.